So finally mga sangkay, nagsalita na po ang dating Pangulong si PRRD. At ito po ngayon mga sangkay ang ating pag-uusapan. Alamin po natin kung ano po yung bago niyang pasabog ngayon. Ano ang kanyang sinabi na ngayon ay nasa ICC na po siya. Hello guys, this is me, Sangkay Janjana. I'm back for another vlog today. How are you? Ngayon, ito mga sangkay, pag-usapan po natin itong paglalabas po ng isang statement. Nagpaabot ng isa pong makahulugang mensahe ang dating Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si former President Rodrigo Duterte, si Tatay Digong, para po sa lahat ng kanyang mga taga-suporta. Ito ay ating pag-uusapan mga sangkay. Himay-himayin po natin. Magbibigay po tayo ng reaksyon, opinion. Anyway, before tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Road to 2 million subscribers na po tayo. So kung ikaw ay gusto mong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys? Shoutout sa lahat ng mga solid sangkay. Mabuhay po kayong lahat. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Alright, eto nga po mga sangkay ating pag-uusapan. Si Tate Digong kasi ay meron pong pasabog ngayon mga sangkay at ito po ay hinatid mismo ni Vice President Sara Duterte. Ayon dito mga sangkay sa balita, sinabihan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga taga-suporta na hayaan ng International Criminal Court or ICC na magdesisyon sa kanyang kaso kaugnay dito sa war on drugs ayon daw po kay VP Sara Duterte. Simula ng kunin si PRRD ang noong March 11, kaliwat ka ng protesta ang isinagawa ng mga kakampi at taga-suporta niya sa Pilipinas at iba't ibang panig ng mundo para hilingin ang kanyang paglaya. Ako mga sangkay, ito lang masasabi ko dyan. The only way out sa problema ngayon ni PRRD ay ang paghingi ng tulong kay PBBM. Kumbaga, tigilan na po yung pride, tigilan na yung kung ano mang magpakumbaba na lang, tumingi po ng tulong kay PBBM. Siya po talaga yung makakatulong dyan. Wala pong iba. Hindi po si Gloria, hindi po ang kung sino man. Kasi isang salita lamang po ni PBBM dyan, malaki po ang magiging changes dyan. Malaki po ang magiging impact. Lalong-lalo na po pag pinatikos na po ni PBBM yung ICC. Kasi alam niyo, hindi naman po nakipagtulungan si PBBM sa ICC. Sa Interpol mga sangkay, nagkaroon po ng connection. Pero sa ICC, wala. Kita mo mga sangkay, yung Solicitor General ni PBBM, anong sinabi? Hindi sila makikipagtulungan sa ICC. Which is yun po yung paninindigan ni PBBM. Ngayon, makakalaya po yan, magkakaroon po ng chance na makabalik si Tate Digong sa ating bansa kung sila Baste, aayos na, hindi na po yung makikipagbardagulan sa presidente. Kasi sa nakikita po natin ngayon si Baste, di ba? Tingnan nyo yung mga sinasabi. Binabakbakan ng binabakbakan si PBBM. So ano pa ba ang aasahan natin, mga sangkay, di ba? Sabi dito, kung gusto nyo, sabi ni PRRD daw dito, kung gusto nyo ipahayag ang inyong pagsuporta, galit na nararamdaman o kasiyahan, sabi daw po ni PRRD, huwag natin pag-usapan ng kaso at kung ano yung nangyayari. Saad daw po ito ng Vice Presidente sa kanyang talumpati sa birthday rally para sa ama sa The Hague, Netherlands nitong Biyernes, March 28. Itinakda ng ICC ang confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa September 23. Dito malalaman kung uusad sa paglilitis ang kanyang kaso. So sa September, medyo matagal pa no? Tagal pa nito, dapat. Dito na lang tumuna sa Pilipinas mga sangkay. Di ba? Pero wala, andun na Ano pang magagawa natin dyan, mga sangkay? Ngayon, sabi ni VP Sara, sinabi niya
ni PRRD daw na huwag tayo makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan natin ang kanyang mga abogado at ang korte mismo ang magdesisyon kung ano ang mangyayari o ano ang susundin. So ayan po malinaw po ang mensahe daw. I don't know kung ito po ay talagang nanggaling sa presidente kasi wala naman pong Hindi ko alam kung paano sila nagkaroon ng contact kasi ang pagkakaalam ko sarado po yung ICC sa Hindi nga po pinapapasok kahit pamilya, mga sangkay, di ba? Pero, ayan po ang sinabi ni PRRD, ni Tatay Digong. Huwag daw pakialaman ang kaso niya sa ICC. Kumpiyansa, tingin ko dito, meron po siyang, kampante po siya sa kanyang mga abogado. Well, ang kanyang abogado naman, mga sangkay, yung head ng kanyang council, nagsabi rin naman po, mga sangkay, na talagang may papanalo nila ng ganun-ganun na lamang itong laban po ni PRRD, mga sangkay. Diyan po sa ICC. Kumpiyansang-kumpiyansa. Ito po ay half Israeli. British, half Israeli. So, tingnan natin kung ano magiging takbo. Kaya nga mga sangkay, kalma lang po tayo. Huwag po tayo masyadong papa-apekto sa mga nangyayari. Magtiwala tayo kay PRRD. Ayan po ang sinasabi po dito, magtiwala po tayo kay Tatay Digong. No? Ako mga sangkay pro-government ako, mga sangkay. Of course, sinusuportahan po natin yung pamamalakad ni PBBM. Pero pagdating po dito kay PRRD, mga sangkay, lagi ko naman po itong sinasabi na dapat kung mayroon po siyang kinakaharap, dapat dito sa Pilipinas. Litisin, di ba, mga sangkay? Pero gano'n na nga. Ang nangyari ay nangyari na. Ito din po ay dahil sa mga sulsul na nakapaligid po kay Tatay Digong. Di ba nga po, sinulsulan ng sinulsulan, pinag-away po yung dalawang magkaibigan, si PRRD at si PBBM, at ito na po ang nangyari. Nasa ICC na po si Tatay Digong dahil pinabayaan po ng kanyang best friend na si PBBM. Actually, naniniwala ako na maging si PBBM nag-aalala din po kay PRRD. Kasi mabait po yan si PBBM. Kahit po yung marami pong nakakakilala sa kanya mga sangkay. Napaka-humble na tao. At kung babalikan po natin yung naging kasaysayan ng dalawang ito, yung istorya nila mga sangkay, maraming beses, kahit po hindi tinanggap, kasi nasulsulan si PRRD noon, hindi po nangyari na nakuha si PBBM bilang isang cabinet secretary kasi dapat sa agriculture siya noon. Sa mga sulsol, mga sangkay ng nakapaligid ni PRRD, hindi po nakapasok si PBBM. Pero hindi huminto ang kanyang pagsuporta kay Tatay Digong. At makikita nyo mga sangkay na nung panahon pa lamang po ni PRRD, wala pong panggugulo na ginawa si PBBM. Makikita nyo mga sangkay na talagang solid. Ang kinaibahan lang ngayon, nung si PBBM na yung nakaupo, mga sangkay, ayun na nga pong nangyari. Ginulo po ang kanyang panunungkulan, ang kanyang administrasyon. Alam nyo, wala nga dapat tayo ngayong pinagtatalunan mga sangkay kung hindi po nangyari itong mga panunulsol. Pero ayun na nga po, nangyari na ang nangyari. But again, sabi ni PRRD, wag daw tayong makialam sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Hayaan daw po natin ang mga abogado at ang korte mismo doon po sa ICC ang magdesisyon. Alright? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.